Ito pa rin ang Pro Pinoy. Higit sa programa, ito isang advokasya. At kasama na natin live sa ating studio ang founder ng Kape Bukel, Miss Paula Matienzo. Ayan, good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Good morning, Paula. So how do you pronounce cafe? Kape Bukil in Ilocano. Pero tayo Tagalog, Bukel. Booking na lang. Bukil. Oh, So, okay, this is about coffee, right? Yes. Yes, Kong. Pero pwede po ba natin tanongin, ano po yung bukil? Ang bukel po is Ilocano word. Ibig sabihin po is buto, bilog, Buto. round. Round. Round seed. Round. Diba? Yes. Yes. Okay, prior to Cafe Bukel, what were you doing? Ako po ay, una ko pong naging trabaho is from San Miguel Corporation, under distributor po. Nasa Feeds Division Unit since na ako po ay graduate po ng agriculture, Wow! animal science po. So, na-practice ko po siya for 6 years. BMEG, no? BMEG, yes sir. Opo. BMEG, Bacillus megatherium. Hindi ko pa nakakalimutan. So, ikaw what were you doing there? Ako po ay isang sales representative. So, ang hawak ko po ay mga house account. Ito po yung malalaki. Pero dito po ako naka-assign sa Rizal. So, mga hawak ko pong mga farm, natatandaan ko pa sila Gregorio San Diego, ang ating UBRA president. So, siya po, isa po sa hawak ko pong siyang farm. Yung pong Menrose sa Tanay Rizal. So, mga house account po, mga malalaking farm po sa Tanay. So, yun po yung hinahawakan ko. Okay. And after ko po nun is, nag-resign ako due to health condition. Medyo humina po yung baga ko because of pagpasok sa farm, maliligo, lalabas, maliligo na naman because yung farm visit. So, yun, nagpag-visit ko po sa farm. And then, nakapag-resign po ako sa Marosa Marketing under pasture to plate po yung company. So, after ko po nun is, nag-apply po ako sa Baguio. So, may nag-recommend po sa akin na nakapasok po ako sa isang coffee shop. It's Everything Nice Cake Shop and Cafe. So, ako po ay isang purchasing officer doon. So, nakuha ko po yung mga supplier ng coffee, supplier ng mga kung ano-anong beverages. So, nagkaroon ako ng idea about restaurant management. Restaurant management. Opo. So, catering services. So, yun po yung naging background ko, layo animal science graduate. Pero yung managerial position po yung hinawakan ko sa kanya. Hawakan yung mga tao and then i-lead sila. So, yun po yung naging work ko sa kanila. And then, nangailangan ng tulong ang aking father. After 3 years, nangailangan ng tulong ang tatay ko para po alagaan yung aming mga baboy, gansa, manok. So, yung may maliit po kaming farm. Balik farm So, ka balik ulit. farm ulit ako. So, lumaki po ako sa farm. Kilala mo po ba mga magulang mo? So, natatandaan mo pa kung saan farm? Opo, natatandaan ko pa po kung saan Homeschooling farm. na po ba? So, yun po, bumalik po ako sa amin sa Tanay Rizal para po alagaan po yung mga hayop ng tatay ko since na hindi na rin po niya kaya magpaanak ng baboy, magturok po ng mga vitamins. So, yun. Tapos, binigyan po ako ng pagkakataon ng aking tita na magkaroon po ng peso sa palengke. Okay. So, yun po ako nagsimula na dinala ko po yung kape na sinusupply namin sa Tanay. So, una po, nagtitrade muna po ako ng mga 5 kilo. Roasted na po siya. Okay. 5 kilong kape. Tapos may pailan-ilan pong bumibili. Nirepack ko po siya ng mga ganito. Okay. So, nirepack ko po ng maliliit. And then sabi ko, parang naging parang nagustuhan ko. Na-addict yung mga tao. Na-addict yung mga tuwing dadaan. Nagbubrew po ako ng kape. Na-addict yung mga tao na. So, yun po ang nangyari po. Meron pong isang negosyante, isang taga-Tanay Rizal na nakakita po sa pagtitinda ko ng kape. Ito po ay si Mr. Nem Santos. Siya po yung co-founder ko po sa Kape Bukel. At in-encourage niya po ako na sabi niya, bakit hindi na lang natin yung tinitinda mong kape dyan is doon na natin lutuin sa isang shop. Ilapit natin siya sa kung saan marami ang mga coffee shop sa paligid. So, ang ginawa po ni Mr. Nem Santos, kinulit niya po ako for 7 years. 7 years? 7 years po. Pero hindi po ako makasagot dahil wala po akong puhunan. Kasi nasa farm ka, di ba? Yes po. Pero hindi, sa 7 years, hindi ka nakabili ng helicopter. Hindi po.
Hindi ka rin nakabili ng sports car. Hindi rin po. Wala rin po. No po, Your Talagang, Honor. Dapat ano po, kami- simpleng tao lang po ako. Simpleng tao ka din. Ayan po. So, sa tulong po ni Sir... Sa tulong po ni Mr. Nem Santos, yung pong co-founder po. 7 years So, 7 niligawan. Years, yes, 7 years po akong niligawan. Kasi, ang istorya ko po nun, natatakot po kasi ako dahil wala akong puhunan. Saan ko kukunin? Wala rin po yung mga magulang ko na pwedeng ibigay sa akin o i-share. So, nanggaling po tayo dun sa pandemic din. So, dahil walang puhunan, ako lang po yung naghahanap buhay sa pamilya namin. So, mga kapatid ko po, puro office, nagtatrabaho. So, wala pong naghahanap buhay. Pati ang nanay at tatay ko po, wala rin po silang ano. Except lang po. Hindi, The farm. Yung farm po, yes po. Pero Ah, hindi po yung ganun farm, kalaki hindi yung ka na, produce. sana pinarent mo yun ng Pogo rin eh. Para, Ay, hindi. Ay, Kung iba na yan. Iba yan. Hindi kong, maliit lang siya, hindi pang ano. It's kalahating ektarya lang po. Mana po ng tatay ko sa magulang. So, but you know, kahit kalahating hektarya lang, kung marami namang talagang baboy, Yes, gansa. maganda rin yung kita. Maganda yung kita. So, natatakot ka. Natatakot po ako. Natatakot. Bakit ka matatakot? Sinabi mo, natatakot ka dahil wala kang puhunan. Ba't ka matatakot? Hindi ka malulugi dahil wala ka namang puhunan. Wala, oo nga po. Oo nga, no? Wala nga akong puhunan. After 7 years po, ano po yung nakapagpa-decide sa inyo na, sige, susugal ako? Ang nakapagpa-decide po sa akin, dumating po yung pandemic 2021. So talaga pong dahil doon sa dulot ng pandemic, sa kabuhayan natin lahat ng mga Pilipino, nawalan po talaga kami ng ipon kasi napunta sa upa sa pwesto, sa palengke. And then yung plus the business permit, so nakadagdag po sa akin yun ng ano, na makapag-decide po, nasagutan na yung ligaw sa akin ni Mr. Nem Santos. So, ang nangyari po noon, after po na nag-decide po ako ng March 2021 ng September po. So, nakita ko po yung potential. Sabi niya, gawa ka ng business plan. Tingnan natin. So, wala kami talagang puhunan that time. So, meron lang po akong nalalabi na 40,000 na hiniram pa namin. Sabi niya, sige, tingnan natin kung anong magagawa natin. Nagbigay po ako sa kanya ng business plan. So, pinakita ko sa kanya at nakita niya naman po yung potential. Tapos, nilagyan lang po niya ng inputs. O, kawa tayo. Magluluto tayo ng kape sa kawa. Sabi ko, paano yun? Hindi Roasting ko yun, marunong magluto. roasting. Yeah. Yes, roasting. Naalala ko yung kung paano magluto ang tatay ko ng kaning baboy para dun sa mga alaga namin. So, sa kawa, malaki. So, ang hirap haluin nun. So, ganun yung mga inisip ko bukod sa puhunan. Sabi ko, sige, kasi ito na yung pagkakataon ko siguro na hindi ako para sa ganitong larangan. Baka sakaling tingnan ko, lahat naman ng oportunidad, pwede nating subukan. Bakit hindi? So, nagkaroon po kami ng 40,000 at ang ginawa ko po, sabi niya, sige, pag-aralan natin, ito yung puhunan, maghati tayo. So, ang ginawa ko po, nung time na kinoconstruct po ang Kape Bukel, isa po ako sa construction doon. Ako po ang nagpipintura, ako po ang naggamas, ako rin po nagpupukpok, ako rin po, yes, hands-on. Tapos ako rin po yung nagbabarnis nung Kape Bukel mismo. So, nakaipon ako ng sweldo ko. Gamit po yung araw-araw kong ipinapasok sa Kape Bukel. At napag-usapan po namin, Mr. Sige, sumweldo ka para yun ang pandagdag mong puhunan sa ating negosyo. Sabi niya. So, doon po nagsimula yun. So, nagkaroon ako ng puhunan. Sabi ko, ang galing, no? Nagkaroon ako ng puhunan gamit yung marunong kasi magpintura dahil tinuruan ako ng tatay ko. Marunong ako magkarpintero, tinuruan ako ng tatay ko. So, yun po yung mga naitulong sa akin ng bata ako na natatandaan ko. So, nung pag pinapanood ko siya sa mga ginagawa niya, ayun. So, kaya ko pala. Natutunan. Natutunan. Ito talaga yung negosyo na nagsimula at naghirap. Yes. Nagsimula sa kukonting puhunan at talagang pinaghirapan. So, that is one secret to success. Inspiring. Yung pinaghirapan ko ito, hindi pwedeng susuko ako dito. Dahil pinaghirapan ko. Simula't simula. Di ba? So, napakaganda ng istorya, no? Yes. At tingnan mo naman, walang sophistication, no? Sa kawa muna. Sa kawa. Roasting naman eh. So, kung magaling ka mag-roast, babantayan mo lang parati yan. Kasi hindi po pwedeng
hindi balanse yung roasting. Yung iba roasted well, yung iba naman medium. Hindi, kailangan constant steering yan. Halo ng Kasi halo. yung roaster naman ganun paikot. Paikot ng paikot yung roaster. Tuloy-tuloy. Para nang sa ganun ay talagang tawag nito. Balance. Balanse. Ngayon nga, yung roasting ngayon hot air na Hot air. Mainit na hangin. Para nang sa ganun ay talagang balancing yung roasting ng coffee. Kasi yung hot air penetrates the coffee beans. Di ba? Naluluto na siya ng hangin. Pero, napakaganda nitong Kape Bukel kasi ito yung traditional na roasting. Sa kawa. So, in other words, we are maintaining the tradition of coffee roasting. Wala pa naman yung mga makina na roasting yan Noong araw, ang roasting talaga sa kawa. Sa kawa. Paano po yung minuto niyan pag medium roast? Naaral niyo yan? Pag una maitim po, na maitim na. Dark na. Dark roast na. So, yun po, ang Kape Bukel po is talagang, ang konsepto po namin is back to the olden days. Ayan. So, kaya po nakita nyo, kawayan, jutsak, meron kaming takore. So, yan po yun, mga tradition natin. So, nag-umpisa naman talaga po, tama po kayo kung nag-umpisa po tayo noon, nung pagluluto ng kape is binubusa po sa kawa. Oo nga. Kahit nga yung beans, di ba? Yung beans nasa loob. Ida-dry mo yung coffee. Tapos to be able to remove the yung outer portion, binabayo 'yon. Opo. Binabayo 'yon. Pag dry na. Ngayon may mga makina na Pang Pino. di ba? Parang sheller. Yes, po. Ang tawag niyan. Pero sa Kape Bukel, I think they're still doing the traditional. Ginagawa. So babayuhin 'yon pagkatapos isa-isang lilinisin. So hanggang ngayon kung ginagawa pa po namin from scratch mula po sa pag-harvest ng coffee hanggang sa pag-process po, hanggang sa pag-mill, hanggang sa pag-roast. So ginagawa po 'yon sa Kape Bukel. Grinding, ganoon pa rin. Yes, opo. Grinding, manual grinding. Manual. Wow. So, lahat po nun, pwede po nyo ma-experience. Mapuntahan nga natin yan. Nasa likod lang po pati yung aming kapihan. So, mga 200 trees po ang meron kami dun sa likod, robusta. And then sa mga lugar po na malapit sa amin, ini-encourage na rin po namin yung mga farmer kung meron po silang tanim na kape. So, pwede po naming bilhin sa kanila, pwedeng kami ang mag-harvest, pwedeng turuan po namin sila. And then sa Kape Bukel po ipaprocess. Then pwede man nilang matikman yung kape nila. Napakaganda. Okay. So, normally yung roasting nyo, dark roast back or medium roast? Pagka nagro-roast po kami ng kape, lalo na po yung mga tinatawag po nating single origin, tsaka premium, niro-roast po lang namin siya ng medium. Kasi sa medium, andyan yung mga notes. Tama po kayo kung. Yung tanay ba, ano ba dyan? Woody, nutty, fruity? Meron po tayong na-harvest sa Tanay. So, nire-resurrect pa po namin yung mga kaping barako doon. So, meron po kaming na-harvest doon na malapit lang po sa amin, sa barangay Cuyambay po siya. So, meron po siyang Excelsa. Ito po yung barako natin. Barako. So, meron po siyang hint ng saba. Yung barako, Liberica yun. Iba po, Kong. Magpinsan sila. Magpinsan. Yung barako kasi very rare. Yes, apo. Tama po. Kukunti na lang ang barako. Liberica at saka yung sinabi mo? Excelsa po. Yes po. So, these are the two varieties na ang tawag sa Batangas, Kape Barako. Opo, tama Kasi po. nung araw, Batangas was the capital of coffee growing. Pero ngayon wala na, hindi na Batangas. Ang capital ng coffee growing sa Pilipinas is Sultan Kudarat. They are planting around 29,000 hectares. So, yung Kape Bukel, kung magkakaroon yan ng mga 2 hectares, sapat na yon kasi per hectare, ang yield ng per hectare is around 3 tons per hectare. So, kung 6 tons, ano ba consumption yun? 6 tons ba kayo? Sa ngayon, Kong, ang consumption namin, ang sale namin, so dahil wala pong supply ng local, so ako po ay umaasa doon po sa mga lugar na aming tinetrain. Tas kami po ang kumukuha ng produce nila.
So, ganun po yung nangyari. So, ngayon, meron po kaming mga 200 kilos pa lang na meron talagang kapos na kapos po yung supply. Kulang na yan. Kasi Kulang po. appealing yung coffee shop nyo eh. Dahil you're doing it the traditional way. Alam mo, kung meron kayong plantation dyan ng mga, siguro, you can ask the other farmers na magtanim kayo, kami bibili. Total, pwede ka naman mag-intercrop eh. Actually, kung meron po kaming pinaplano ni Mr. Nem Santos, yung aking co-founder, na magkaroon po kami ng ang goal po kasi namin talaga is to resurrect the Philippine Barako. So, we're aiming and goal po sana namin is maging Barako capital ang Tanay, ang Rizal. Gawin nyo from Batangas. Oo, sir. Ang plano po namin ngayon po, may pinaplan po kami na makapaghikayat ng mga farmer. Ito po yung meron kaming pinopropose po sa aming mga kasama na magkaroon po ng 40 hectares na taniman po ng kape sa Tanay. At ito po sana ay bibisitahin namin umulan lang po nitong nakaraan. Yun po talaga yung plan namin. So, ma-visit na po yung site. And then, we're planning na po at naghahanda na po kami sa mga seedlings na gagamitin po namin. Galing po dun din sa Tanay. So, may mga farm po kami like Mr. Jonas Ang. Magpuproduce po sila ng seedlings para po sa pagtatanim namin sa 40 hectares. And also the Bakbak Farmers Association sa Tanay, sa Barangay San Andres. So, hinikayat na rin po namin na mag-grow po sila ng seedlings na makakatulong po dun sa itatanim namin sa plantation po ng 40 hectares. Napakaganda po yan. Alam mo, may kaibigan ako, taga Tuburan, Cebu. Mayor siya, si Mayor Diamante. And then, he's into coffee planting din. Sa ngayon, nakapagtanim na siya on his own, 80 hectares. Robusta nga lang. But he intends to plant 3,000 hectares of coffee in his hometown. Because ang ambisyon din niya, pwede magiging tawag nito, coffee capital of the Philippines. ang Tuburan of the Philippines. Kaya lang, sa Sultan Kudarat, 29,000 hectares na ang naitanim. So, medyo malayo pa. Kung ang 40 hectares, bali wala yun sa Sultan Kudarat. In the last Manila Coffee Festival, yung Sultan Kudarat garnered 2 awards from a very prestigious friends group. Nung tinanong ko, bakit Sultan Kudarat ang napili nyo? Kasi may fruity flavor, may nutty flavor, at meron pang vanilla flavor. Kasi kung magtatanim ka doon kasi sa Sultan Kudarat, nagtatanim sila ng vanilla roon. So, alam mo kung ano yung mga tanim sa paligid, yun ang makukuha na notes ng coffee mo. Di ba? Yes, kung tama po. Ayun. So, kailangan magkakaroon kayo ng award para nang sa gano'n na hindi lang 40 hectares. Later on, siguro, umabot din kayo ng mga 1,000 hectares, 2,000 hectares. Opo. Because I'll be honest with you, the coffee industry in the Philippines is in a sad state. Why? Ang Pilipino coffee drinker. Yes. Ngayon, Umaga, tanghali, gabi. We are importing 90% of our requirement. So, ang layo pa. 10% lang yung, imagine mo, 29,000 hectares ka na, meron ka pang ibang mga plantation, 90% pa rin ang ini-import natin. Ang dami pa. Ang nakakalungkot diyan kasi tinuruan natin yung Vietnam magtanim ng coffee. Ngayon ang Vietnam nag-i-export ng 2.4 billion US dollars na coffee. Samantalang tayo yung teacher nag-i-import. So I think alam mo Paula, napakaganda ng ginagawa mo. Yes. At sana tularan ka rin ng iba. Kayo dalawa ni Mayor Diamante, tularan kayo ng ating mga kababayan na magtanim ng coffee. Kape. Yung coffee, pwede mong i-intercrop yan sa coconut plantation. Kung straight coffee ka naman, kasi ang coffee, alam mo partner yung coffee, kailangan medyo shady yung lugar at saka medyo maulan. Maganda yung tubo ng coffee pag ganyan. Shady siya, may mga trees or kaya may mga punong kahoy or kaya coconut para shady pagkatapos maulan. Then maganda yung tubo ng coffee.
Tama po, Kong. Kung ibanggitin ko na rin po, yung pong association namin is nakapag-training po ako sa Farm to Cup Philippines Association. So ito po is located sa La Trinidad, Benguet. Nandun po yung main. Ito po yung nag-train sa amin, naghasa, at ako po ay sumasama, nagbo-volunteer para pumunta sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Like, ang narating na po namin is Kalinga. Okay, Kalinga. Kalinga po. Kalinga is producer po siya ng Robusta. But meron po kaming partner doon, the Heroica Farm, na nagpo-produce ng Kalinga Arabica. Kasi mataas na rin yung Yes, may elevation ng Kalinga. May 600 po, kung 600 meters above sea level. Mas masarap Arabica. Kaya lang, kaya nagtatanim sila ng Robusta dahil mas maraming yield ang Robusta. Tama po. Ang Arabica kukonti lang, kaya mahal. Mahal. So, yun po, mga iba't ibang lugar sa Pilipinas, Cebu, Davao. So, yan po yung mga na-train na po namin. So, ang tinitrain po namin is based sa experience ng Farm to Cup. So, ang Farm to Cup is meron siyang farm, which is the Copea Real sa Tarlac. So, napuntahan na po natin. Ito po yung model farm na kung gagawin ng mga kooperatiba. Sa isa siyang model farm kung saan nire-reforest po yung ating kabundukan. Kasama po yung pagtatanim ng kape. Good. So, kalbo po kasi yung lugar na yun. So, nakapunta po kami doon. Kalbo siya. And then, ang ginawa po ni Sir Eli Natividad, ito po yung board of director po ng Farm to Cup Philippines. So, ginawa po niya is tinaniman po ng kape. And the same time, yung po mga native trees natin dito sa Pilipinas. So, pinadami po niya. And then, intercrop with the kape. So, na-reforest po siya. Yan, maganda. Talagang sana lahat ng ating karamihan ng ating kababayan ay ganun din ang gagawin. Imagine mo, if you can start exporting coffee, 2.4 billion pesos, dollars ang ini-export ng Vietnam. Nakakatulong sa kanilang ekonomiya yan. Sobra. Di ba? Samantalang tayo nag-i-import. So I hope na marami pa kayong makumbinsing mga farmers na magtanim ng coffee. So, yun po yung advokasya talaga namin. Talaga pong paramihin, buhayin po ang legacy ng mga kakapeng Pilipino. Ang kagandahan sa iyo because of your experience, di ba? And you are well connected. Kaya hindi ka maubusan ng coffee beans kasi tatawag ka lang bibigyan ka na ng coffee beans. Alam mo, may kaibigan ako dyan, may restaurant din siya. Problema niya, yung supply ng coffee. Yan ang isang problema nila. Supply. Kung matutuwa ka dito, bukayo. Bakit may bukayo po? So, the concept was back to the olden days. Kaya po meron kaming side dish na bukayo. Pang-sweet po namin yung panutsa. Ano ito, coffee flavor? Hindi po kung talagang bukayo. coconut meat lang siya. Hindi, lagyan mo ng coffee flavor. Pwede po sarap kung. yan. Pwede po. Pang-partner sa coffee na kung Pang-patamis. Patamis. Para hindi ka na magkape, lagyan mo na rin ito ng kape. Pwede rin po kung. I'll take note of that. It's just an idea. Alam mo, ang bukayo, talagang maganda yan. Kasi like for example, if you manufacture VCO, di ba? Mayroon kang coconut meat. Coconut meat. Pwede mo gawing coconut flour yan. Pwede mo rin gagawing coconut bukayo. So, yung coconut bukayo na yan, pwede mong gawing chocolate flavor. Pwede mo rin gawing coffee flavor. And then, gagandahan mo yung packaging. Pwede mong i-export. Ayun. Pwede. Na. Pwede kung. Makaka-export na tayo. Pero dito po, sa mga produkto natin, pwede po ba natin i-introduce sa kanila? Isa-isa. Isa-isa. Opo. At saka yung presyo. Ay, sige po. So, yung pong ating mga produkto kung hindi ko po kasi mai-sell pa sa market ang ating kape ng Tanay dahil kukunti pa at maliit pa yung supply. So, ito po yung meron po kaming Excelsa. From Tanay Rizal po yan. So, wala pa po. For tikim purpose pa lang po siya. Para ikap pa lang po ng ating mga partners kung malaki po yung potential ng kape o padamihin namin sa Tanay. So, meron din po kaming Robusta sa Tanay. Ito po yung
Ito po yung nandito sa ating kawaling maliit sa kawa kung saan Yan ang namin niluluto. Robusta po. Tanay po yan. Tanay. So, hindi pa rin po siya marami ko, konti pa rin Saka po. maliliit yung beans niya. Opo, maliliit po. Kung Robusta. Dapat malalaki ang robusta eh. Ano maliliit yan? dong Siguro sa characteristic pagtanay. kulang pa sa aruga. Kung Aruga. Kulang oh. kulang pa sa aruga. Ala, ayoko nun. Okay. So, yun po, meron po tayo. Ito po yung mga niro-roast namin galing po sa mga iba't ibang farm dito sa Pilipinas. Meron po kaming La Trinidad Benguet. Ito po ay galing po sa, specifically sa Wangal. So, yun, to, La Trinidad Benguet. So, meron po tayo dito, Atok. Ito po ay located, sila po yung Tayaw Farm, Pocket Poblacion, Atok, Benguet. So, ito po yung mga niro-roast ni Kape Bukel. So, galing po ito sa farm ng mga partners namin and then Kape Bukel na nagro-roast and distribute po sa mga coffee shop along Marilaki Highway. Si Kape Bukel pa wala pa siyang sariling coffee shop. May sarili pong coffee shop. May coffee si Kape shop. Bukel. Opo. Ang amin pong Ayan. coffee shop is located at Marilaki Highway. So, Wow. yan po. Ang ganda po ng spot. Yes po. Marilaki, maraming nagkakape talaga So, dyan. ang elevation po ng ating lugar kung saan po nandun yung shop is mga 600 meters above sea level. So, medyo malamig po yung part namin. Isa po sa pinakamalamig na part sa Marilaki, sa Tanay Rizal. Wow. Saan ba itong marilaki? Sa Tanay. Tanay po. Tanay. Sampaloc, Tanay Rizal. Sampal. So, yan po. So, yan po yung mga product namin. So, yung pong, isa pa rin po sa product namin, roasted cacao. Ito ano ito? Roasted cacao kong. So, sarili pong produce, sarili pong ani ng tatay ko. Tapos ni-roast ko po and then nilalagay po namin siya sa aming pagbubrew ng kape sa takure. Ito po yung aming takure. So, meron po kaming tinatawag sa menu po namin sa Kettle kape. takore. Takore brew. Takore bro. Opo, magpapainit lang po kami ng tubig and then nilalagay po namin yung grounds. Alam mo, Saya na po mag-settle. Art yan eh. Yes po. Pang din, attract Lalo na yung din. kanila, mahirap yung preparation nila. Pero yun yung traditional. Yes. Opo. That's So, kung gusto mong tumikim ng Traditional. traditional coffee, Kape Bukel. don't forget Kape Bukel. Kape Opo. Bukel. Traditional simula. Pwede po nilang ma-experience lahat yun kung paano maglusong, magbayo ng kape. Pwede po namin pa-experience na paano mag-roast ng kape. Tinuturo din po namin. So yung pag-roast po ng coffee sa kawa, hindi po siya mahirap. Ay, hindi naman, no. Opo. Ganyan lang po kalaki yung kawa. So Hindi may siya malaki big. po kami, 26 inches diameter. Meron kaming 20 inches diameter and meron kaming 13 inches diameter na kawa sa Kape Bukel. Doon po namin niluluto yung mga bay batch. Kung marami po, especially robusta, mahirap talaga siya kasi maliliit siya. So, minsan, niluluto namin siya. Ang capacity po ng kawa namin yan. Capacity po ng kawa natin is 10 kilos, pero 7 kilos, 5 kilos lang po yung ginagawa namin kasi masyado po siyang matagal. Kung tatanungin niyo po, ang pagluluto po sa kawa, inaabot po siya ng 1 oras kung mga 7 kilos. Tapos ano po? So, continuous roasting po. Ah. Continuous halo. Eh di malakas na yung ano Hindi mo. pa naman po. Medyo pa lang po. So, yan po yun. Sa Davao po yan. Yan po yung mga estudyante namin sa Davao. So, yung mga farmer po kasi natin, so kung wala silang capacity na bumili ng roasting machine, Yes. roaster, so pwede nilang gawin sa kawa. So, meron po siyang science behind roasting sa kawa. Ito po ay kinuha namin nag-train po ako sa machine and then in-apply ko po siya sa roasting sa kawa. So, nandun yung science behind roasting. Roasting. So ngayon po, yung mga farmer natin, hindi na sunog, hindi na maitim yung niluluto nila. So, tama na pong nailuluto yung kape. Balance. Pag nag-start cracking yung beans, Yun na yun. ayun, pwede na yun. Tama na po. Magpa-pop yan eh, crack. So, Maririnig mo eh. parang popcorn. Gusto kong ma-witness. Ah. Paano po ba maging estudyante? Bayad ka. Bayad? Ito na. Explain, ma'am, magkano? So, may mga trainings po kaming ginagawa sa, halimbawa po, meron farm, isang farm po. Like, ito pong parating namin is sa Cebu. Cebu? Kasi meron pong gaganaping Coffee Expo Cebu. So, na-invite po ang Farm to Ka Philippines at syempre, bilang bahagi po ng Farm to Ka Philippines, andun po si Kawa Rose. And then, may bootcamp po tayo. Syempre, of course, may po siya, registration because of the accommodation. Yes. And yung kape na gagamitin natin sa pag-roast and then planting.
So, meron pong link na i-send nandun po sa aming page. So, yung page po namin is ang nag-cater o nag-serve po ng aming mga trainings is si Vera Coffee sa Parañaque. Siya po yung nag-e-export ng mga kape natin sa ating mga kababayang Pilipino sa ibang bansa. Kailan yun? So, ito po may nakaraan po galing po sila sa New Zealand. Kailan yung... Ayun, Cebu po. Sa Cebu po is July 19 to 21. Ayan. Opo, July. So, yun po yung 19 pinakamalapit. to 21. Joanna, pwede kang mag-cover doon. Pwede kang mag-cover. Ay, July ko. July, i-cover mo yon. So, yung pong farm is doon po gaganapin sa Oikos Farm. Mr. Bernard po, siya po yung host po ng ating ipopost na lang po namin sa Facebook page yung aming link kung paano po makasali po doon sa ating bootcamp. Ang tawag po namin doon is bootcamp. The 3 days trainings. Simula po ito farming, nursery operation, leading to test the certification, coffee production and management, leading to test the certification din po. So barista NC2, level 2, leading to test the certification din po. And then roasting, ginagawa na po itong competency standard. So ito pong June 8 and 9, nasa Benguet po kami para po sa roasting journey. Ito po yung kawa papunta sa roasting sa machine. So ito po yung susunod naming activity. So yun po. Yun po yung mga program na aabangan po natin sa mga trainings po ng Farm to Ka Philippines at Kape Bukel. So pagka yung pong training ng ng Farm to Ka Philippines, sinasama po si Kawa because ito yung kauna-unahan kasi na paano lutuin, and then hindi naman nangangailangan po ng mga machine na mga mamahalin because yung mga machine na mamahalin po is worth siguro po mga nasa 30,000 hanggang kalahating milyon. Pag may mga coffee congress outside of the country, do you participate? Yung pong Vera Coffee, nagpa-participate po. Pero si Kape Bukel po, hindi pa po sa ngayon. So wala pa po tayong invitation. Alam mo, you should participate para naman nang sa ganon ay matikman nila and you will be getting some award, no? Yung Vera po ata yung nagdadala ng Kape Bukel sa ibang bansa. Opo, nagdadala po nung Kape Bukel. Hindi sila mismo, parang meron po silang pinapasahan. So yun po, kasi meron po silang mga certification para po madala po sa ibang bansa yung mga coffee natin. Yes po. So, very strong kasi yung organization ng coffee. Yes. Very strong. And like for example, yung Vietnam, most of their coffee is exported to France. Karamihan kasi it used to be a French colony. But siyempre yung Italy, they also buy a lot of coffee. Yes. Ang Italy. Kasi mga style ng mga Italian, mga cappuccino, di ba? Maliit lang yung natasa. Kunyari, you go to your room, pupunta ka sa tabak shop, tobacco and coffee. Bibili ka ng cappuccino, bibigyan ka ganyan lang. Ginaganon lang ng mga Italian. Isang laklak lang. Isang lagok? Tawag doon kung yung espresso. Espresso. Yung concentrated tapos coffee. buhay na kagad sila. Parang parang energy drink sa kanila. So 32 grams lang po yung coffee. Pero grabe ka concentrate yon. Sobra. Tapos isang lagok. Isang lagok. Mag-palpitate ka na talaga dyan sa gilid. Pero pa Hindi naman siguro kung... Balance sabagay may caffeine naman, no? Pero... pag well-roasted kasi, mawawala yung acidity. Tama po. Di ba po sabi niyo pwede din ma-experience ng mga pupunta sa Tanay, yung maka-roast. Ano pong, nun? May bayad din yun? Parang training din? Doon sa Kape Bukel, yung visit nila, meron po kasi kami, pag nagtitrain or gusto nila pong magpaturo, so, laging ang initiation namin is magtatanim muna sila. Kapag nakapagtanim sila ng isang seedlings doon, so then, ituturo na po natin. So, pwede po nilang ma-experience doon paano po ba yung processing ng kape. Papakita po namin sa kanila, sa namin binibilad. Paano yung ginagawa, binabalatan. Meron po tayong 3 processing na ginagawa sa Kape Bukel. Ito po yung natural, yung itong pagkapitas, huhugasan, tapos ibibilad po namin. So, with the pulp, yung balat. And then yung pong wash process, so tatanggalin yung balat at saka po yung madulas, yung mucilage.
And then yung pangatlo, ito po yung pinagmamalaki po namin na ipaprocess namin sa Tanay, which is ito po yung honey process. Tatanggalin lang yung pulp and then ibibilad po siya with the mucilage. Yung pong matamis. Yung panang matamis sa kape. Yung kasunod na layer po. So, yun po yung ginagawa naming process sa Tanay. So, next po, kapag ka nakita na nila kung paano namin pinaprocess, ayan po, yung nasa screen po. Bilad. So, yan po namin binibilad po yung mga kape dun sa Kape Bukel. So, meron po siyang plastic. Pag umuulan, syempre, of course, kailangan ng tabing. Opo, protection. So, yun po yung honey process namin. So, next po is yung pagmimil. Saan po namin binabayo po yung kape. So, tinatanggalan po siya ng balat. Balat. So, after po nun, pwede na pong mag-roast. Pakita po namin, de-demo po namin kung paano mag-roast. Kung gusto nila experience, okay lang po. Kung basta po yung kape na ni-roast natin, bibili nila. Tama lang. Opo, yun. Tapos, and then brewing po. So, yun na po. Mayroon po kaming mga iba't ibang klase ng brewing tools dun sa Kape Bukel. Kung ano yung gusto nila experience. Gusto nila experience ng Takore Brew, espresso machine, meron din po. Meron po kaming siphon, yung V60, mga technology po ng Japan. So, meron po kaming mga iba't ibang klase doon ng brewing French tools. press. French press, opo, of course. Siya po yung pinakamasarap magbigay ng kape para Kasi po sa akin. napipress mo talaga eh. Malinam na. So, po, malam. And of course, siyempre, wag natin kalimutan yung ating traditional the Takore Brew. Takore. Takore, siyempre. Yan tayo nag-umpisa eh. Kung akin pong babalikan yung aking kabataan sa farm. Takore. Sa farm. So, Takore, opo. Yung pong teacher kasi namin nung bali... Si Teacher Ruby rin po ba? Hindi po, si Teacher Mateo po. Hindi ba tutorial kayo? Hindi po. Kung pumasok talaga ako ng elementary. Graduated. So, ayun po, kung babalikan ko po yung kabataan ko, ako po ay mahilig magbahog ng kape sa aking Ano po kanin ang na bahog? mainit. Sabaw. Bahog is binubuo, sinasabaw. Oo, sabaw. So, yun po yung natatandaan ko nung bata ako, na bago kami pumasok sa eskwelahan, kailangan kumain kami ng almusal, wala kaming ulam. So, ang ulam namin is kape. Kape. O kaya, yung kape, isaw-saw mo yung pandesal. Pandesal. Oo, yung Pag buhok. may pandesal. Pag may pandesal, wala rin pambili akong eh. Kanin lang ang meron. So, yun, yung babahog namin. Yun po yung kabataan. And then, nung nag-elementary ako, ang ginagawa naman po namin is, bago kami maglaro ng table tennis, nung teacher ko, requirement niya, magpainit ka muna ng kape. Since nasanay po ako na magpalingas ng apoy sa kalan, dahil yun po yung aming ginagamit sa bahay. So, ako lagi ang number 1 tagapagpalingas. Ako yung nakakaamoy. Parang destiny po kayo sa negosyo. Yes, oo nga po eh. Dapat pala, yun yung mga tanong ng mga senador. Ay. Marunong ka ba magpalingas? Magpalingas. Oo nga po, ano? Oo. Nakalimutan. Your Honor, hindi ko po maalala. I'm sure maraming nanonood sa atin ngayon. Baka in the next hearing, gano'n na yung mga tanong. Marunong ka ba magpalingas? Marunong ka bang magbusa? Magbusa. Oh. Anyway, ang dami ng mga comments. Kaya, Ang mga comments, ihahatid na ni Andres Bonifacio Jr. Yes! Good morning, Binibining Joanna and Kong Butch! Na nakakaapat na bukayon. Pasimple ba yan sa Sir Kong? Galing kay Erlyn the Bachelor, Mystica Day, JBMT, Monet Ortiz, Julio Luna, Reselyn Benavides, Redmond Pangapalmaya, Carmela Velasquez, and Rosemary Obligana. Ayan! Awesome! Ang Kape Bukel! Galing kay Ellie Natividad. Galing kay Kaubat Bea Paut naman. Wow, Kape Bukel, iba na ang sikat. Hasmin Ababan, magandang morning mga kapro Pinoy. Live na rin kayo sa wakas. Miss na po namin kayo. nami-miss rin kayo namin. Yes. Kaya lang sometimes, kailangan dala magpahinga. Shannon Pilapil, good morning. Napaka-inspiring ay truly po, no? Ng topic for business entrepreneur. Nessie Sagaro, napakagaling ng guest, very inspiring. Proud Rizaleño. Chanel Pilapil, ang sarap mabuhay talaga sa bukid. Ang gaganda rin ng mga tasa na lata. Reminds me of my childhood na nakasabit sa lababo. Nako, gustong arborin ni... eto na. Na-arbor ni Sir Vic de Leon Lima. Vic de Leon Lima, napakaganda na istorya. Tunay na source of inspiration. Isa kang alamat. Uy, tira-tira, bibili ako. Ano Uy, po nakita yung pa niya talaga yung Walang tira-tira. tira-tira. Ano po tira-tira? Ayun yung tira-tira. Yan. Saan? Nakita pa ni Sir Vic yan. Vic, grabe naman yung bata ni Vic. Grabe yung mata ni Sir Vic. Tira-tira kami. Hindi namin alam. Meron pala. Gusto ni Sir Vic na pumunta dun sa Tanay.
at mag-overnight. Kung sino yung kasama, hindi na namin alam. Ayan, roast beef! Napaka-inspiring! Pag may pangarap ka talaga sa buhay, na-push yung willingness mo na i-push ang mga pangarap mo. Push mo yan, Ate Roast beef! Chelo Banyares, sikat na yan sa Tanay. Marami na rin natutulungan sa amin yan na coffee farmer. Natuturuan niyang magtanim at maggisa ng kape. Maggisa o magbusa? Magbusa dapat yun, di ba? Ezekiel de Belen, truly inspiring Pinoy story. Ngayon ko lang napapanood ito. Sikat pa ito. Sisikat pa ito. Sigurado, mabuhay po kayo, ma'am. Ayan, Jana Piodos, napakagaling. Kahanga-hanga pong yung ginagawa, lalo na para ma-promote ang kapeng barako ng Pilipinas. Malaking tulong sa marami. Sana marami pang katulad mo na may ganyang malasakit sa mga kababayan at sa kanyang bayan. Back to Studio 2, Kong Butch and Miss Joanna. Andres, 2 bukayo lang yung kinain ko, ha? Hindi 4. 4! Hinihilang ko, sir, eh. Pero baka makarami na to. Vic, masarap, Vic. Eh, masarap itong tira-tira na ito. Tirang... Eh, di ba, sir, kapag dyan, mawawala yung lasa ng kape kapag ganyan, sinabay mo yan? Hindi. Wag mo isabay. Alam mo itong tira-tira, iinom ka ng black coffee. Brewed. Hindi matamis. No sugar. No sugar. Ito ngayon yung sugar mo. Parang sa Pag inom mo, bukayo. saka kakakain. Mamaya, gawin natin lahat yan, ha? May kape kay mama rin. Mamaya. Uy, dire-diretso na natin kasi baka mawala na tayong oras para ibigay yung pwedeng manalo sa ating Hulaan Mo ang Kapital Ko. Nagbabalik. Andres, take it away. Pag hindi mo to nahulaan, nako, hindi ka nakikinig. 2 beses binanggit ni Madam. Ayan na, ang ating lucky caller naman gagaling from Kalayaan, Quezon City, Rose Celis. Hello, Rose. Hi, Rose. Magandang umaga. Opo, 33 po. Ano daw? 33 po. Teka lang! Hindi ba ako nagtatanong? Ito na! Hulaan mo! Nakapagkape ka na ba? Grabe ka, agitated ka! Magkano ang kapital na ginamit ni Ma'am Paula sa pagsisimula ng kanilang kape bukel? 33 po. 30,000 pesos! Nako! Makuha mo kaya ang 1,400? Joanna, itanong mo na! Humina ang signal siguro sa portion na yun. Miss Pao, magkano po ang naging kapital? So, yung kapital po namin is 80,000. 80,000 pesos! Kaya naman bukas, 1,600 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. Back to Studio 2, Kong Butch and Winiwining Joanna! Na ano kasi nadagdagan po, no? Yung 40,000 na 40 opo. ipon. Tapos, Nadagdagan kasi Dahil nagtrabaho siya, nag-construction nagpintura, po ako. nagbarnish. Kinabahan kasi si Andres eh. Ayan. So, 80,000 pesos. Pwede ka nang makapagsimula ng kape bukel. Ayan. Sa mga resellers po na kukuha sa inyo, pwede po ba? Pwede po na i-resell po nila. Konti. Pero konti lang po talaga. Kasi kung gusto po nilang i-ibenta dahil nagustuhan po nila, so pwede naman po. So nangyari po yung mga kaibigan ko, mga kapamilya ko papunta ng ibang bansa, dala-dala po nila yung kape bukal. Sila naman po talaga yung number 1 tagatangkilik ng produkto eh. Kaibigan, kaklase. So dadalhin po nila sa ibang bansa. And then natitikman, tapos uulit sila. So gagawin po nila, may paalis papuntang Dubai, may paalis papuntang Saudi. Pakidala mo nga sa bahay para mapadala sa amin. Okay. So, ganun po yung nangyayari. So, dahil kulang pa po yung supply, talagang hindi ko pa po siya maipost sa Shopee, sa Lazada. opo. So, hindi pa po namin magawa. Pero, pwede naman po nilang i-resell. So, especially yung mga corporate po, like Toyota. So, nakakuha na rin po sa amin ng pang-giveaways nila. And then, kasal, birthdays, so, binyag. So, nagbibigay na rin po kami ng mga giveaways. So, ilang types of beans ang, aside from Robusta at saka Excelsior, ano-ano pang may Arabica rin kayo? Opo, meron po tayong Arabica. Sa ngayon po, ang supply po namin, meron po kaming Bisaw, microclimate, pares yun na Sagada. So, meron kaming La Trinidad Benguet, Atok,
Meron po tayong Mount Apo. Mount Apo. So, yung partner natin doon, talagang consistent yung ating taga-Apo. Pinakamahal na Arabica is Mount Apo. Mount Apo, yes. So, Mount Apo ranges from 850 to 950 per kilo. Green coffee beans pa lang po yun. Pag ininom mo yung Mount Apo, puputok yung bulkan. Ala. Oo nga. Nag-init din. Ay, So, isa po sa pinakamasarap yun Mount Apo. para sa akin, si Mount Apo. Pero ngayon pa lang po namin titikman at kakaluto lang po nung Excelsa ng Tanay. Ito po yung gagawin natin para paramihin. So, soon, matitikman niyo po siya. Ang unang sumikat talaga na coffee is Barako, Liberica or Excelsia. Talagang pagpupunta ka ng Batangas, Kape Barako, magbarako tayo. Barako tayo. Oh. So, yun po yung yung kapeng barako, talaga po lahat ng Pilipino, kapag sinabi mong black coffee o brewed, talagang kapeng barako Barako. talaga nasa isip. Kahit ano pong mga karinderya maging sa Baguio, pag pumunta kayo sa karinderya, makita nyo kapeng barako, nakasulat na sa So, Pero yung sa naman, general term. yung Arabica ng Benguet, masarap din. Arabica naman. Woody lang yon, woody. Ang Mount Apo, fruity. Tama po kung. So, fruity kasi maraming fruits doon Paligid. dahil sa paligid. Ma'am, anong oras po open ang ating store? Kape Bukel po opens 10 a.m. to 7 p.m. daily. Hindi almusal, I like 6 a.m. Kasi mga rides doon, mga madaling Kasi ang main araw. business po ni Kape Bukel is mag-supply talaga ng beans. Yun talaga yung main. So para po naggawa lang po kami ni Mr. Nen Santos ng mga beverages. So nag-research na rin po kami para matikman naman nila yung luto sa kawa. So talaga yung business namin is more on talagang i-supply po sa mga coffee shop. And we have 74 coffee shops along Marilaca Highway. So na sinusupplyan. Some doon yung sinusupplyan namin. So yung iba kasi may mga supplier talaga sila. So, wala kayong food na ino-offer So, doon? meron po tayong food doon. Ang naggagawa po ng food ng Kape Bukel is yung Haring Solomon sa Sierra Madre. Kainan ni Haring Solomon sa Sierra Madre. Mga hari tayo Mga talaga. King Kangkong. Ngayon si Paring Solomon. Si Hari Opo, si Haring Solomon. So, anong mga food? What kind of food? Filipino food. Mostly po talaga, pinakasikat doon syempre yung ating bulalo. bulalo. Dahil since bulalo. malamig sa Marilaki. Yan. So talaga yung Bagnet. Opo. Bagnet. So may tapang usapo Tapang sa Haring Solomon. Opo. So pwede po silang, meron po up Ito and yung down. mga contacts mo when you were in Baguio. Yes. Yung mga subok na subok mo ng masasarap. Sabi po, banggitin ko lang po ang comment In fairness, iba talaga pag nandyan si Andres. Si Vic Lima to. At lalong-lalo na pag nandito ka, pare. Kasi iba yung aura ng inspiration Ganun. Okay. Ayan, maraming salamat, ma'am. Pero bago tayo magtapos, baka meron kayong mensahe, payo na pwedeng maging inspirasyon sa ating mga pro-P netizens. Opo. Sa pagninegosyo po, ang naging inspirasyon sa akin is huwag kang matakot na kung wala kang puhunan, marami palang tutulong sa'yo. Especially the DTI Rizal. So, sila yung nag-encourage sa akin din. Ayusin yung packaging, magsali ka sa mga ganito, franchising. So, susubukan namin soon, siguro yung franchising. Pero on cart, yung pong pagtitimpla ng kape, gamit po yung manual brew. O ito yung takore, tapos V60. So, yun po yung next na plano namin is franchise po about brewing sa kape using po ng manual. Kahit walang kuryente, wala tayong espresso machine, makakabenta po tayo ng kapeng iniinom. Gamit po yung mga manual brewing lang. Marami na po ngayon na naglalabasan pagdating sa pagbubrew ng kape. So, yun po. Para maging sa inspirasyon naman sa ating mga farmer, so wag po kayong matakot at kami po ang bibili ng kape nyo. So, kami po ay lumilibot sa buong Pilipinas para po mag-train kasama po ang Farm to Ka Philippines, Vera Coffee. Nagtitrain po tayo ng mga farmer kung saan po magkaroon po ng value added yung pong inyong mga produce. Hindi lang po yung pag sinabing kukunin namin yung produce ninyo, so ibibilad lang po natin ng kape, ibibigay na, tapos bibilin po namin ng mura. Hindi po ganon. So kami po is tinuturuan po namin kayo para bigyan nyo po ng added value yung inyong produkto. Simula po sa pagtatanim, pagbibilad, pagpaprocess ng kape, and pagro-roast.
pwede rin po namin bilhin sa inyo ng rose o pwede rin po namin bilhin sa inyo ng green beans. So, yun po, huwag po kayong matakot na mag-negosyo kasi po talagang marami pong negosyo na nagkalat dito. Gawin lang po natin silang inspirasyon, yung mga ginagawa po natin noon. So, Yes. Okay. One last question. Anong ginagawa nyo sa sapal? sa sapal, fertilizer po, ginagawa po namin fertilizer kasi nagtatanim po kami. Saka po yung aming mga pinagbayuhan, pinagmilan po, fertilizer din po siya, tinatabi po namin. Pero alam mo, yung sapal na coffee beans, magandang antioxidant yon. Yes po. So, pwede mong gawing powder yon tapos ihalo mo sa mga lotion para Opo. sa mukha mo. So, ginagawa na rin po yun ni Vera Coffee. Yung ganon. pong, opo, moisturizer, pwede rin po sa puts pa. Opo, yung Pero mga coffee yung natin. iba naman, ginagamit yon para pag-scrub. Yes, opo, body Pag-scrub scrub. ng katawan, talagang coffee ang yung sapal ng coffee. Okay. So, walang tapon talaga yan. Galing. Ayan, maganda po yung ginagawa niyong fertilizer. Napangiti niyo si Kong. Ayan. Maraming Hindi, salamat. tama naman talaga. Oo. So, isa rin po na yung aking mga kababayang taga-Tanay ay inihikayat ko po sa kung meron po tayong bakanting lupa, atin pong makipag-ugnayan po kayo kay Kape Bukel para po dun sa ating mga pananim na seedlings at also yung ating local government sa ating Department of Agriculture sa Tanay Rizal at sa aming butihing mayor kasi talagang todo rin po yung suporta sa ating mga farmer sa taga-Tanay. So, yun po. Maraming salamat po sa inyo at malaki pong pagkakataon pong binigay nyo sa amin para makahikayat po ng mga farmer. Magtanim pa sila. Ayan. So, thank you very Thank you much po. kasi hindi lang negosyo tong inyo kung hindi isang advokasya. Advocacy. And the same with our program here. Ang Pro Pinoy naman ay hindi lamang ordinaryo na programa kung hindi we are trying to advocate Filipino products. Inihikayat natin yung ating mga kababayan at tangkilikin ang gawang Pilipino. Dahil pag ginawa natin yon, makakatulong tayo sa ating bansa, uunlad yung ating bansa at gaganda ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Partner? Yes, maraming salamat po. At sa amang mga pro-P netizens na nakinig, sobrang tamis ng tira-tira. Naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng Kape Bukel ni Paula Matienzo. Bukas, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating Stories of Nego Success dahil ang masarap na classic Pinoy street food na isaw ang malutong na chichiriang ating matitikman. Ako pong muli si Joanna Lunang inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Tuesday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Butz Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagninegosyo kagaya nitong Kape Bukel. Lagi ninyo kaming samahan Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro Pinoy!